Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iniwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Yan, good morning. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na suspended ang mga classes, nandito tayo. Hindi suspended ang GMJ. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo po muna ay manalangin mga kapatid para tuloy-tuloy ang ating pagtipon sa umagang ito. Pastor? Sige. Dakila naming Ama, salamat po sa pagkakataon na ibinibigyan nyo sa amin upang ganap ka naming makilala at kung ano ang iyong purpose sa amin lahat, na kaming lahat ay makasama mo sa iyong paghahari. Kaya Panginoon, sa sandaling ito, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Yan. Amen. Yan. Gusto muna naming batiin ang lahat ng mga early birds sa ating GMJ. Yan. Nakita ko yung mga taga-ibang bansa, no? Sister Vicky. Mga yan sa taga-Italy at saka yung Middle East, si Sister Lance Tomango. Lahat po kayo, yung Comfy East, West, South, Tenka. Oo. Northeast, West, South. Yan. At saka yung mga Comfy chapter natin sa Makati, sa ating East, sa ating Quezon City, at ito siyempre sa Lower South. Yan. Sige. Napakarami po nating mga ayan, si Sister Jasmine. Si Inday to, di ba? Inday Jamie. Yan, sa Bohol. Yan, salamat sa Panginoon at alam ko na kayong lahat ay blessed na blessed sa araw na ito kahit na masama ang panahon sa ibang lugar. Andyan ang protection ni Lord. Sige, basahin muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Luke 5 verse 10b. Do not be afraid from now on, you will be catching men. Sige, do not be afraid. From now on, you will be catching men. Yan. Yan po ang simula natin nung Monday. At sinabi ni Lord na, I will make you fishers of men. Kaya ito pong ating mga topic ngayon ay mga puro parables. At nagsimula rin tayo ng yung talagang tunay na parable ng Tuesday. Parable of the net. At alam niyo po yung parable, para sa pinakamaikling maunawaan ng bawat isa sa atin na sinabi ni Lord sa Matthew 13. Ito ay isang makalupang istorya o kwento na may makalangit na kahulugan. Kaya basta ang isang kwento ay ibinigay ng Panginoon, meron pong itong kaligtasan na dinudulot. Palaging ito ay pinatutungkol sa kingdom of God. Ngayon, ano ba itong kaibahan ng parable at allegory? Yan. Yan ang magandang pag-usapan. Kasi yung allegory, mga kapatid, ito ay pagkatinignan mo sa dictionary, halos mga magkaka-synonyms yan eh. Kaya lang, ang allegory, it is also a story, pero ang tinutumbok nito, more on political and moral. Yan. Kapag moral, syempre, sa tamang pamumuhay, pero alam naman natin ang tamang pamumuhay o yung good works, it will not save us. Mas matindi yung parable. Kasi yung parable, it will lead us to salvation, which is the Lord. At ang parable po ay hindi imbento ni Lord. Since the beginning, kaya itong ating iti-take up, coming from the Old Testament, marami po itong pinagmulan. At bawat allegory at saka parable, they are using simile and metaphor. Ang simile, kapag ito po ay isang figure of speech o paghahambing na gumagamit ng salitang like at saka yung as or as if. Yan. Yan po ang mga ginagamit. Pag nakakita na kayo sa inyong mga binabasa, like the snow and the rain, yan, mga ganon. May pinaghambingan, ginagamit yung word na like o katulad, yan sa Tagalog. Yan po ay tinatawag na simile. Pag sinabi namang metaphor, ito po ay isang paghahambing na gumagamit ng isang object o isang salita, figure of speech, na literally denoting one kind of object. So, yung pag sinabing like sa babae,
siya ang ilaw ng tahanan. So, that is a metaphor. Pag sinabi mo ng, andyan ba ang ilaw ng tahanan nyo? Yan. Ang ibig sabihin, andyan ba yung nanay mo? Yeah. Kapag kasabi nga, I am drowning in money, ay sobrang rich ka. Yan, mga ganyan. Yan yung mga metaphor, merong mga sinasabi na without explaining it, you already know the meaning. Yun ang metaphor. Pag simile, yung mga figure of speech yan na ginagamit pagko-compare, mga kapatid. Kaya ang allegory at ang parable ay gumagamit pareho ng figure of speech which is simile and metaphor. So yun po ang kaibahan. At ang allegory, most of them is gumagamit po ng fables. Ang object niyan ay karamihan animal. Kaya yung Aesop's fable, yan. Natatandaan nyo ba yung fable ng rabbit at saka ng pagong? May moral story yon. So, yun po ay isang istorya na nagkukuan, pero allegorically ang kanyang pagkadating. O, ibinibigay yung istorya, pero pag tinignan mo, magdadala ba sa'yo sa salvation yung pagong at saka, hindi ba? Not unless expound mo at ilagay mo sa isang proverb o isang scripture na magpapaliwanag para ikaw ay maayos at in line with the Lord. So, yun po ang mga kaibahan ng ating mga pinag-aaralan ngayon na napakaganda. Kasi ang hilig ng Pilipino, ang hilig natin sa istorya. Di ba? Kaya kapag tayo ay nagsasabi ng mga kwento, ay all ears yan. Kasi kaya ito pong ginamit na pamamaraan ng Panginoon kay doon sa Old Testament, doon na hindi naman maaring may ibang to make up nito. Nung pong si David ay nagkasala, di ba pinapunta ni Lord si Nathan para i-rebuke si David. Anong ginamit ni Nathan? Nagkwento muna si Nathan. So, yung pong pagkakakwento niya is allegory ang style. Hindi po, kasi rebuke yun eh. Di ba? Gumamit muna siya ng isang istorya na nagpapahatid ng kasalanan ni David. Yon, ganun po yun, mga kapatid. Kaya ngayon, pero itong mga pag-aaralan natin, mga parable. Ito pong parable na to, since time immemorial, merong kahulugan na magbibigay sa atin ng napakagandang lesson, mga kapatid. Sige. Meron ito pong Isaiah 5 na pagkuan. Babasahin po muna natin ang ating word for today, Pastor. Sige. Basahin ko po sa sa wikang Tagalog. Mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito, ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit, bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit na ako'y mamitas ng bunga? Ang aking nakuha ay maasim ang lasa. Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Verse 6, pababayaan ko itong malubog sa mga tinikat damo. Hindi ko babawasan ng labis ang dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito.
pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Verse 7. Ang ubasang ito ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ay walang iba kundi ang bayang Israel. Ang bayan ng Juda na mga puno ng ubas kanyang itinanim. Umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inaasahan niyang paiiralin nito'y katuwiran, ngunit panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Ito po ang magandang balita ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na buhay, na nakakaunawa sa lahat ng kalagayan ng tao sa mundong ito. Kami pong lahat ay pinili at hinirang mo upang mamunga ayon sa iyong kalooban. Kaya mangusap ka sa amin upang maunawaan namin kung bakit kami lahat ay nagkaganito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Alam mo, Pastor, nung pinag-aaralan natin ito, kanina, kagabi, bago ako matulog, biglang pinatayo agad ako ni Lord. Kantahin mo to. Sabi ganun niya sa akin. May kakantahin ako kasi natutuwa ako dun sa istorya. Di ba parang lahat na di ba? Buhat pagkamaliit, buhat pagka, yung ubasan, buhat yung itanim, lahat ginawa na Para ba tayo noong parang naalala ko yung Hosea, di ba? Maliit ka pa lang, inalagaan ka na ni Lord. Pagkatapos, ano nangyari sa'yo nung ikaw'y lumaki na? Nangyari dito sa ubasan, nung magkaroon ng bunga, siyempre, pag magkakabunga ang isang puno, kapag ka medyo may edad na, hindi ba? Nung nagkakawa na, ano na nangyari? Ba't anong nangyari? Pinaalala sa akin yung awitin na ni Freddy Aguilar, yung anak. Parang ikinuan tayo, sabi nga gano'n, kasi ang ubasang ito ay ang bayang Israel na tinuturing ng Panginoon ng kanyang mga anak, chosen people. Kaya gusto kong tingnan natin yung ating, i-review natin yung awitin ni Freddy Aguilar, ha? Tingnan natin. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. At ang nanay at tatay mo'y di malaman ang gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon nga'y malaki ka na, nais mo'y maging malaya, di man sila payag, walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinuway mo. Di mo man lang taas natin ng konta. Di mo man lang iniisip ng kanilang ginagaway para sa'yo, pagkat ang nais mo'y masunod ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Kaya ito pa, nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulung sa masamang bisyo. Pero ganito, at ang una mong nilapitan, ang iyong inang lumuluha, at ang tanong, anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin. Pagsisisi ang isipin mo't nalaman mong ika'y nagkamali. Ayan, parang
itong binasa ni Pastor sa bayan ng Huda, napakabigat kasi kapag mulat-mula inalagaan ka ni Lord, mulat-mula binigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Imagine mo, nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, inalagaan ka na, at binigyan ka ng magulang na maggagabay sa iyo. Pagkatapos, here comes ngayon, biro mo lahat ginawa ni Lord. Di ba, Pastor? Tapos, anong nangyari? Masama, maasim ang bunga. Ibig sabihin nito, pag ikinwan mo to yung comparison, spiritually, hindi ka naging maayos di ba? Pagka, di ba, fruit of the Holy Spirit, wala sa'yo yung love, wala sa'yo yung joy, wala Hindi, yung bunga mo, lahat maasim Kinaiinisan ka ng tao, kinagagalitan ka, hindi ka gustong makasama. Hindi maganda. Dapat ang isang anak ni Lord, charismatic, nag-aanyaya. Siya yung nag-a-attract. Kaya, sige, itutuloy na po ni Pastor. Pero hindi ko lang matiis kasi imagine mo, all of a sudden, biglang ganon. Ito tayo Pero ang ganda, nung tayo ay tinawag ng Panginoon, when we are out of our senses, we come back to our senses, tayo ay nagising sa katotohanan. Kaya tulad nung ang awitin nato, ang unang, di ba? Nalulung ka sa masamang besyo. Hindi nagkulang ang Diyos. Nga pala, ito po kasing aming take ang po nato. Kaya pinaawit ako ni Lord, kaya pinaalala sa akin to, ito'y isang awitin. Itong Isaiah 5, ito is a song of the vineyard. Awitin po kasi ito Kaya napakahalaga na tingnan natin kung paano, imagine mo, kung si Lord ang aawit. Hindi ba? Ayan ang awit niya to, hindi ba? Sige, aawitin ko na lang. Tingnan natin. Mayroong ubasan ng aking sinta sa libis ng bundok na lupa'y mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Tingnan mo, pag inawit mo sa lyrics ng ang anak, hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato mga piling puno, ang mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito'y naghintay siya ng kanyang tanim at nagsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon mga taga-Jerusalem, mga taga-Huda, kayong humatol sa akin at aking ubasan. Ayan. Okay, pag tinignan natin, pag inawit natin ito, talagang napakaganda, hindi ba? Imagine mo, ang dami-daming ginawa si Lord. And yet, I hope na malagyan natin ng lyrics to, Sister Sally. Alam ko, bibigyan. Kasi isang awitin nga ito Itong Isaiah 5, lalagyan ng tune. Yan. Gusto mo, Dona, lagyan ko ng tune ngayon. Sige nga, sige nga, Pastor. Ano yung ministry ni Sally yan? Oo, sige. Sige. Okay. Ang message po ni Prophet Isaiah, si Prophet Isaiah po ang ibig sabihin, God is salvation. Ito po ay babala at pangako. Sa chapter 1 to 39, ito po yung makikita lahat. Ang chapter na ito ay sumasakop sa panahon ng Huda at pinagbabantaan ng Assyria na kanilang mga kalapit bansa. At ang mga bagay pong ito ay hindi naligid sa Panginoon kasi po sila ay mahal na mahal ng Diyos at silang lahat ay pinili ng Panginoon. Ang kasalanan ng Huda ang dahilan. This is the behavior of man. Kaya yung ang illustration nila doon sa parable, ito yung daily life to communicate moral or spiritual lessons. Tulad nung
Luke 15. Meron tong moral, pero ang nakatuon doon, yung spiritual lesson. Isa pang dahilan, ang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Dalawa yung kanilang dahilan kung bakit nagkaroon ng parable na ganito through using of song. Kasalanan ng Huda ang naging dahilan. Pangalawa ay ang kawalang tiwala nila sa Diyos na pumili at hinirang sa kanila. Kasi ang mga taong ito yung tinatawag na chosen people, Yeah. holy nation, Amen. royal priesthood. Kaya sila po ay pinili at kinaiinggitan talaga ng ibang tao. Yan. So, sa verse 7 kasi ang sabing ganon, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip naging mamamatay tao. Ayan. Yan sila. So ito po yung message of the parable. Isaiah 5:1-12. Israel was pictured the vineyard. God has given Israel every advantage. Sabi ko kanina, lahat ng advantage nasa kanila na pinili at hinirang ng Diyos. Chosen people, peculiar people, holy nation. Wala nang masasabi pa ang bansang Israel sa ginawa ng Panginoon sa kanila. But, yielding evil fruit, quote, unquote, useless, worthless, sour taste, maasim na, maliliit pa. Ang inaasahan ng Panginoon dito ay yung matatamis. Meron kasing Thompson variety na ubas na kasing lalaki nito. Ito yung table, Table grapes. Pag kinagat mo ito, tatalsik pa hanggang sa ibang tao. Ito yung sa John 15 na hindi natin muna iti-take up yun. Dito tayo sa Isaiah 5. Isaiah. In spite of the tower of stones to see all directions to protect the vineyard. Nagtayo ng tore para ang buong Huda makita kung ano ang mangyayari sa kanilang. The mantle of protection is always in their presence. But the consequence of obedience, meron silang hindi pagsunod. Kaya inalis ang protection as penalty which resulted to the invasion of enemies. Kaya sila laging nabibihag dahil doon sa kanilang kawalang tiwala sa Panginoon at kanilang mga pagsalansang. Amen. A cry for help in times of distress. Ito ang kanilang kailangan. So the point of indictment or woe o prayer nila or grief nila, ang sabi ng Panginoon sa kanila, woe to land grabbers, verses 8-10, whose mansions will be desolate and land unproductive. Number 2, woe to you, drunkards, 11-17. Dissipation, temporal punishment of the nation, but eternal punishment of the individuals. Hindi po lahat. Yun lamang mga nagrepent, yung nagsibalik. Pero yung nation, mananatili yung kanilang nation dahil mahal na mahal sila ng Diyos. Amen. 18-19. Woe to you, blasphemers, who pull their sins and taunting God as if He is God. Hindi God. nagtitiwala sa Panginoon. Amen. Kaya ang mga taong ito
ay binibigyan ng babala. Pang-apat, Thank you, Lord. woe to those who are perverts, sa verse 20, who call evil good and good evil. Na-deceive na eh. Basahin muna natin yung sinasabi mo, Pastor. Doon sa Isaiah 5 verse 20, yung sinasabi ni Pastor, kawawa kayo mga baligtad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman ang iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilimay tinuturing sa kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabing matamis. Sa lasang matamis, ang sabing mapait. Ito po yung mga tao ngayon, mga kapatid, na yun nga yung sinasabing pervert. Yung kabaligtaran, lahat po ng mga masasama, ginagawa ngayong mabuti. Meron nga akong isang na ipinorward sa akin ngayon, na nilalagyan ng magagandang term lang. Pero actually, mga kasalanan, di ba? Pinagaganda lang nila yung dating, pero kabaligtaran lahat sa kabutihan. Yan. Kaya yun na sinasabi mo ng mga perverts. Sa Oo. Romans 1, hinayaan Oo. sila. Kaya, ang mabigat dito, yung sinasabi ni Pastor, dun sa verses 5, sabi nga, kaya ganito ko, gagawin ko sa aking ubasan, puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod, ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Alam niyo po ba pagka talagang inalis ni Lord ang protection sa atin, para kang, tandaan natin, once na nakipag-isa na tayo kay Kristo, we are waging war against the enemy, kay Satan. Kaya kapag ka umalis ka pa sa Panginoon at hindi mo sinunod siya at gumawa ka ng kalokohan katulad nga ng ganito, lahat na ibinigay na sa'yo, pagkatapos umalis ka pa sa Kanya, hindi ka pa sumunod, masama yung bunga mo, i-allow ni Lord na lahat ng kasamaan, lahat, madadanasan mo. Wala yung protection eh. Hindi ba? Doon sa Psalm 121, hindi mo na makiklaim yung nakasulat doon sa Psalm 121 na the Lord is my protector. Hindi ba? Sabi nga doon sa Psalm 121, He never dozes oo. nor sleeps. The protector of Israel never dozes nor sleep. Ganyan si Lord, katindi no kung magbantay sa kanyang mga anak, sa kanyang ubasan, di ba? Pagkatapos biglang tatanggalin yung bakod, i-allow na makwan ka. Kaya ang tagapagtanggol ng bayang Israel aalis yung paningin niya sa'yo. Di ba? Yun nga yung isang awitin natin, huwag mong ibaling ang banal mong muka. Ako'y kahabagan at patawarin. Once na yung banal na mukha ni Lord nawala na sa atin, di na sa atin nakatingin, ako, nakakaawa na nung lagay natin. Imagine mo. Oo. Alam mo, pag minsan, na itutuon natin sa ibang tao to, pero ang kailangan dito, ituon natin sa ating sarili. Oo, sa atin muna. If we look at Jesus, malilimutan natin lahat kung ano yung ating mga pinagagawa. Doon sa verse 20, ito yung grief. Parang hinanakit. Aha. To those who are pervert, who call evil good, and good, evil. Nawala na sa wastong Oo. sa wastong pag-iisip dahil sa kasalanan at kawalang tiwala sa Panginoon. Who substitute darkness for light. Isinubstitute yung darkness for light. Si Lord na He is the light of the world. At yun ang light, ginawa nilang darkness. Ayaw tanggapin ang mga pagtuturo ayon doon sa Biblia ng mga taong ito. Panlima. Those who substitute bitter for sweet and sweet bitter. Isa pa ito sa pang-apat. Isinubstitute yung bitter sa sweet at yung sweet naging bitter. Yan. Kaya doon sa Romans 1:24, kaya't hinayaan na sila ng Diyos na kanilang maruruming pagnanasa hanggang hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Hindi ba? Kapag kaganyan kasi yung nangyayari doon sa Isaiah 5 na yan lahat na binabaligtad nila Yung black ginawa nilang white, yung white ginawa nilang black. So hahayaan na ni Lord na sige, paniwalaan mong mali.
hanggang magkaroon ng Bitter, distraction. Nako. Kahirap yun. Ang lasa mo sa matamis, maasim. At ang lasa mo sa maasim Ay matamis. ay matamis. Ang kasalanan, gustong-gusto. Pero yung kabutihan, ayaw na ayaw. Kasi yung kanilang kaisipan, kawalan tiwala sa sinasabi ng Panginoon. Ito ang kanilang mga kasalanan. Panlimang woe o grief. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Hindi sila tumatanggap ng mali. Hindi rin sila tumatanggap ng counsel na nagmumula sa mga salita ng Diyos. Kaya din meron kami, kasi kami ni Pastor Alex, sabi sa amin, yung balikbayang baksong araw, halos ganito kalaki. $100 lang yon for Door to door. $100. Sinamantala ko na. Hindi ko nakita. Ngayon ko lang naaanuhan na mayroong mga Strong's Exhaustive Bible Dictionary. Kaya kung hindi nating aayusin yung mga nakalagay doon sa Biblia, kasi itong mga scholars na ito na nagsama-sama doon sa Strong's Exhaustive Bible Dictionary, mga English people yan at saka American people. Kaya yung King James Version, na hindi nila maunawaan ng pangkaraniwang tao. That is the authorized. Konti lang ang kinuha nila. Nagkaroon sila ng transliteration at literal translation. Kaya yung ating binabasa, ginagamit natin na Vine's Dictionary, meron doon na unang nakalagay yung parabole. Nakalagay doon. Literally. Kaya merong caution talaga. Isa sa pinakamahirap na pag-aralan ay ang parable ng Amen. ating Panginoong Hesukristo at hanggang doon sa Old Testament. Doon nga sa Wycliffe Dictionary, yung isang binasa ko, yan, dyan sa Vines ko nakita. Dyan sa Vines, meron raw dalawang bagay na dapat na pag-ingatan natin pagdating sa parable. Ang sabing gang ganon. Yung dalawang bagay na yon ay ignoring the important features. Pagka inignore mo, ano ba talaga ang pinahahatid noong talanghaga na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Pag inignore mo yun, ay like itong Isaiah 5 na to, yung isang awitin na to, na lahat ay ginawa niya na pag-aalaga, and yet bakit naging asim ang bunga? Pag inignore mo yung important feature na yon, yun ang danger ng parable. Kasi lalo na't kapag ka ikaw ay tinatamaan do sa parable, no? At trying to make all the details mean something. Pagka yun namang hindi importante dun sa parable, binibigyan mo, majoring on the minor. Yun ang ibig sabihin. That is one danger na dapat i-avoid natin kapag tayo ay nag-interpret ng parable. Like, sabi nga gano'n ni Pastor, yung mga parable of the lost. Lost coin, lost sheep, yung gano'n. Ang sabi niya nga noon hindi si Lord ang nawawala. Hindi ba? Sabi nga gano'n doon sa lost, masaya kayo. Si Lord never, natagpuan ko na si Lord. Madalas may naririnig tayo nagsasalita, natagpuan ko na si Lord. Si Lord hindi nawawala, si Lord ang pumili sa'yo. Ikaw ang nawala. Kaya yung kapag na lumapit ka sa Panginoon, it's still the Lord. Yan. Kaya hindi ka, ang nawala doon, yung bang hindi mo pagkakakilala sa Panginoon, kaya yun ang natagpuan mo. Kaya yun ang dalawang danger na dapat nating i-avoid pag nag-i-interpret tayo ng parable, yan, di ba?
Kaya inauna ko na sa atin lahat kanina, ito ay isang babala at isang pangako doon sa mga tao na sumusunod sa alituntunin ng Panginoon. Amen. Ito ang panghuling woo o greet. Woe to those drunkard judge. Judge to, ha? Ito yung Naghahatol, humahatol. o mali ito. Tama ito. Mali ito. Ito ang danger. Justify wicked for a bribe. Yes. Hinahatulan niya ang isang tao because of money. Respected the law of the Lord. Ha? Sa verse 23 yan. Sige. Dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan. Sige. At sa taong matuwid, pinagkakait ang katarungan. Yan. Ayan. Ang dami po ngayon. Rampante. Itong Isaiah 5 na to, pag tinignan natin, very current ito eh. Nangyayari ito ngayon sa pangkaraniwang buhay natin ngayon. Kaya kapag pag-aaralan nating mabuti, ang dami po, medyo may sakit nga kami. Yun nga, yun sabi nga gano'n, yung tama ay ginagawa mong mali at yung mali ay ginagawa mong tama. Wag namang magagalit yung ibang, hindi, kasi yung Romans 1, andun yun eh, na hinayaan ka na. Isa sa dapat nating ipag-pray, yung mga, lalo na yung mga naging Kristiyano na, pagkatapos pangangatwiranan pa na, mahal ako ni Lord, okay lang na ginagawa yung kasalanan. Patuloy sa paggawa ng kasalanan. Katulad nga nung... Mabait naman ng Diyos. Ganun. Oo, yung pumatol ka sa kapwa mo, babae ba sa babae, lalaki sa lalaki. Ang tagal nang nakakarinig ng salita ng Diyos and yet, bukan pa. Eh, yun po ang masakit talaga. Kaya, sabi nga ni Lord, wala naman, di ba, prayer meeting dito, Bible study dito, Sunday fellowship. Bakit ganun pa? Bakit bumalik? Bakit nagkaganon, di ba? Kaya ang sakit eh. Ang nireject nitong nitong mga judge na to, ay ang Panginoon. Yes, ngayon, He is the Lord of hosts. yes. Naroon ng battle kasi. Mm-mm. At they despise the word of the Lord. Amen. Dinidespise nila o binabaliwalan nila ang Biblia. Kaya itong dangers na to na ipinakita sa atin na aayaw ng Panginoon, ibinibigay sa atin ngayong umagang ito. And kaya sabi doon there is still hope, may pag-asa, at ito ang pangako ng Diyos sa ating lahat, na tayong lahat mahal na mahal ng Diyos. Amen. Sabihin natin sa Kapwa mo. Sa katabi mo. yung John 3:16, nitingnan ko nga, yung sa Bible Gateway, number 1 to. Sa lahat ng nilalaman doon sa Biblia, number 1. For God so loved the world Yan. that He gave His only begotten Son. For whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Meron pa din isa sa top 10. Top 10 scriptures na madalas i-search ng mga tao. Ito po yun yung sa Bible Gateway na lumabas sa kanilang survey. Ito. Pinaka-famous yung number 1 is John 3:16. Sumunod, hindi, pero ang number 1, John 3:16. 10 kasi pero meron pang isa. Out of the 10. 2 pa to, 3 lang ang babanggitin natin. Jeremiah 29:11. Yan. I alone know the plans for you, to give you prosperity, not disaster. The plans you hope for. Ito yung plano ng Diyos sa atin. Kaya sa pamamagitan ng mga talata, mga Biblia, mga parable na binibigay sa atin, talinghaga
Parang mahiwaga. Parang ganun. Yes. Talin-tali sa hiwaga. Pero yun, binubuksan sa atin araw-araw. Kaya tama si Pastor, tama si Sister Rhea, na iyan lahat na yan, ino-open sa atin. Little knowledge is too dangerous for us. Kaya tayo nagbabasa. Kaya tayo nag-aaral. Kaya tayo merong Bible study. Kaya tayo merong araw-araw GMJ. Kaya tayo meron na ngayong face-to-face. May baptism pa. Hindi naman nakukulang ang Diyos sa ating lahat. But using our own mind is too dangerous. Kaya yung sinasabi ng Strong's Concordance, sinasabi ng Vine's Expository Dictionary, sinasabi noong Wycliffe Bible Dictionary, pag binabasa mo, bago tayo magbasa, tingnan muna niyo yung preface, tingnan niyo yung addenda, tingnan din natin yung sa huli. Ibinibigay sa ating lahat ang mga notes kung papaano itong lahat na bagay natong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Mabuksan ang ating mata, mabuksan ang ating isipan, mabuksan ang ating tenga, at isa puso lahat upang ang pagmamahal na Diyos sa atin, tulad ng sinabing, pangako, may pag-asa ka pa. At ang pag-asang iyan, nangangahulugang mahal tayong lahat ng Diyos. Amen. Sa John 3:17, God did not send His Son into the world to judge the world, but the world to be saved through Him. Hindi siya ipinadala para i-judge. Kaya tayong lahat, huwag tayong na no condemnation. Kinukondemn natin yung sarili. Huwag mong i-condemn ang sarili natin, mga kapatid. Ito yung pangatlo. The most top 10, the most quoted sa Bible. Scripture. Romans 8:28. That in all things it is God who works for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Amen. Purpose. To glorify God, not we. Amen. To give glory and honor to the Lord. So verse 18, He who believes in Him is not judged. Kaya yung ating isa, understand them. Do not judge them. Because he has not believed in the name of the begotten Son. Yung mga hindi nanalig na nampalataya sa kanyang ipinadalang anak is already judged. Sa verse 19, He is the light of the world. There is no darkness in Him. Pag may darkness, evil is present. Let us come to the light to expose evil, mga evil deeds, and ask forgiveness. Accept Him as our Lord and Savior. Amen. Kapag sinasabi mo lahat ng buhat na so John 3:16 hanggang sa 19, makikita mo yung steps kung paano tayo babalik sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya ito pong ating pinag-aaralan ngayon, ipinakita sa atin kung paano tayo, gaano kamahal ng Panginoon, kung paano tayo sumuway sa Kanya, kung paano naman ang mga pamamaraan upang tayo rin ay bumalik. Kaya yung sa New Testament, andiyan lahat binigay na ng Panginoon. Sobra tayong mahal, mga kapatid. Kaya bago tayo bumati ng mga may birthday, awitin ulit natin ito, Dali. Pastor. Kasi yung ating pagtatapos nito, mauumpisahan to sa John 15. Naroon yung
gagawin pa ng Panginoon sa atin. Huwag kayong mag-alaala. Amen. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Habang buhay, May pag-asa. may pag-asa. Kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda, kayong umatol sa akin. At sa aking ubasan, ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Maasim ba ang lasa natin, mga kapatid? Ang bunga ba natin ngayon ay hindi pa nagbabago? Nawa ang bunga natin ay basahin natin sa Galatians 5:22. Ito po ang bungang hinahanap ng Panginoon sa atin kasi pagka talagang nakakaiyak kasi nga naman pinaghirapan mo yung tinanim mo, ikaw lang, hindi ba? Nagtanim ka. Pagkatapos, wala eh. Ang asim-asim na pababayaan mo pa ba siyang magtagal yan sa kanyang pagkakatanim? Gumagamit ka ng mga fertilizer, lahat-lahat. Pero wala yung bunga. Kaya sabi nga ganon. Yung tanim? Oo. Ano sa New Testament yun? Oo. Yung parable of the Kinakailangan ito tenancy. maging bunga. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. So, kung ang bunga natin ay wala dito, ito po ang mga test kung ang bunga natin ay matamis o hindi. Pag wala tayong pag-ibig, kapag tayo ay walang kapayapaan, walang kagalakan, wala tayong pagpipigil sa sarili, sasabihin ng Panginoon, ano pa ba ang gagawin ko sa'yo? Lahat na, ginawa ko na. Ano pa ba para ka sumaya? Ano pa ba para ka umibig? Di ba? Kaya ito yung babala at pangako ng Diyos. Amen. Ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak upang lahat ng manalig sa kanya't manampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Thank you, Lord. Sige, Sige, bumati muna tayo ng mga may birthday. Kasi, natatawa nga ako. Sabi nga, bakit kayo ma-assign na dalawa, palagi kayo nagsesermo dalawa. Hindi po, palagay ko, matanda na nga lang kami. Inaamin na. Baka si Pastorel lang matanda. Hindi ako. Kasama ko pa Matanda po kasi lang sa palagi matanda sa edad. O sige, tayo bumati na. Uy, birthday ng si Sister Linda Lapil. Uy, nasa Amerika siya. Happy birthday, Sister Linda Labilla. Ngayong April 13, ito po mga may birthday, Sister Lucy de Guzman, Sister Bilen Aquito, Sister Malu Alumno, Sister April Moralde, Brother Tommy Serra. Yan. Happy birthday mga kapatid, and may you have a very, very good day today. Lalong-lalo na si Sister Linda sa Amerika. God bless. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and save you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sige. At tayo ay may new song. Yan naman ay composed by Sister Vera Amistoso, arranged by Brother Leo Santos at interpreted by the Fifth Harmony ng San Pablo chapter natin. Ang title po, Sinong Makapaghihiwalay? Wala. Alang makapaghiwalay sa atin. Sige. Pakinggan natin mga kapatid.
pag-ibig ni Kristo. Sino ang laban sa akin kung ang Diyos ay kakampi natin? Kapighatian o kahapisan, pag-uusig o kagutuman, kahubaran o panganib o tabak, sila'y mapagtatagumpayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na umiibig sa atin. Sino makahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Sino makahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino ang laban sa atin kung ang Diyos? Kung ang Diyos ay kakampi natin. Tudu, tudu, tudu. Purihin ng Panginoon, sana ganyang kaganda boses natin. Ang gaganda, no? Salamat sa Diyos. Yan. Alam mo, Pastor, noon pa tinatanong ko, bakit doon sa lahat halos ng parable, tsaka yung mga magmula Old Testament hanggang sa New, ay itong ubasan ang palaging nagagamit, di ba? Tapos, ang unang tao na after the greatest flood, yung si Noah, ubasan din ang ginawa, di ba? Yung kwan. Kasi dito sa Israel kasi, ito ang major kwan, kumbaga yung agricultural kwan nila. Ito yung maganda, yung kanilang lupa kasi, very susceptible sa pagtatanim ng ubas. So, just like Philippines, hindi ba? Rice naman. Kung sila, wheat, yan, ganon. Pagkatapos sa prutas naman sa atin, mangga, tsaka yung pineapple, di ba? Ganyan. So, dito sa Israel nato, ito ang kanilang grain ay wheat, and then, ang kanila namang prutas ay ubas. So, walang ipagtataka. So, yung si Lord talaga, gagamit siya ng mga bagay sa kanyang pagbibigay ng mga kwento o istorya tungkol sa, para makaabot sa kanyang mga pagtuturo, yung kung ano yung mga nasa paligid. Kaya itong ubasan, ay nandoon yun. Kaya hindi natin pagtataka. At napakarami mo naman talagang matututunan tungkol sa ubasan. Di ba, Pastor? At saka yung ubas pala, ginagamit rin niyang medicine, di ba? Alala ko yung seed ng ubas. Ba, kwan na yan, yung flax, di ba? Oo, grape seed. Talagang kwan siya. At nung pinag-aaralan ko rin, ginagamit din pala itong pambayad ng tax during the time nila sa Old Testament. Katulad rin nung isda na pinag-aralan natin. Di ba si Lord, nagpahuli siya ng isda para lang pambayad ng tax. Ito rin palang ubas ay pinambabayad rin ng tax during the time. Yan. Kaya itong pinag-aralan natin ay napakahalaga ng... Alam mo ang ubas, kala ko tumutubo ito sa malalamig na lugar. Oo. Ito pala yung mainit na lugar, pero yung kanyang ilalim, malamig. Oo. Kaya sa Ilocos, hindi ba? Ang gaganda na ng ubas. May ubasan na sa Pilipinas, mga kapatid. Na-improve na. Oo, na-improve na. Matamis nung kayo, ang mura pa. Di ba? Dati parang anong tawag doon na Dati para aratilis. Aratilis. Ang laki. Ngayon, lumalaki na ang ubas ng Pilipinas. Saka matamis na. Matamis na. Meron silang seedless. Yes, may seedless na rin. Kaya napakaganda na itong ating, alam ko, pagdating doon sa mga magte-take up pa ng tungkol sa parable of yung yan, di ba? Maganda pa, yung mga may revelation pa na ibibigay sa kanila. Basta tandaan natin, mga kapatid, pag inalis ni Lord ang protection sa ubasan,
O sa vineyard, nako, kawawa tayong talaga naman. Sabi nga ganun, di ba? Kasi doon sa Proverbs 25, sabi sa verse 3, defeat does not come to those who trust in the Lord. Pag hindi ka nag-trust kay Lord, puro defeat ang datanggapin mo. Di ba? Puro pagkatalo. Kaya wag tayo never na isipin natin na alis tayo sa protection ng Panginoon. Tayo ay magkaroon ng bungang matamis at kagigiliwan ng lahat ng tao. Sige. Sige. Anong mananalangin na ba tayo? Ikaw, wala. Hindi pa. Ikaw ang Tinatanong pastor. ko lang sa'yo kung ano. hindi Kasi ba? hindi ko makita yung ano Alin? masyadong malinaw. Ganun. Oo nga. O sige. Sige. Teka, i-final mo na yung lesson mo, pastor. Yan. Ang pinakabuod talaga nito, ang una ay ang babala ng Diyos doon sa mga tao na ayaw sumunod at magtiwala sa Kanya. Binababalaan yung mantle of protection, mawawala yon. Pero merong pangako ang Diyos na kapag tayo nagbalik loob noong ipadala ang Kanyang kaisa-isang anak, meron tayong bagong pag-asa. Kaya yung mga marami pang parable na related dito. Subalit, dito atin, yung babala ng Panginoon sa atin dito. Gusto mo bang makatikim o ang bunga mo'y matamis? Gusto mo ba Amen. na matamis ang bunga? Siyempre. Nakagigiliwan ka ng lahat ng tao. Ito ay iiwan nating tanong ngayong umagang ito. As for me and my family, we will serve the Lord. Para malaman at makita ng tao yung tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manalangin po tayo. Dakila naming Ama, salamat po sa talinghagang ito na sa pamamagitan ng isang awitin, maipakilala mo sa amin kung sino kami na pinili mo at hinirang dahil sa kami mahal mo lahat. At sa kabila ng pagmamahal mo ito, Panginoon, sometimes binabaliwala namin. And we accept that, Father, that we are all sinners at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang lahat ng ito, Panginoon, ikaw pa rin ang gumawa ng paraan upang sa ganon, ang kaligtasan na nakaharap sa amin at aming inaasahan sa mga taong tumanggap sa iyong anak bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay hindi mapaparusahan kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito. Muli pinaalaala mo sa amin. Lalo na yung mga nakikinig na hindi pa tumatanggap sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Inaanyayahan ko rin tayong lahat. Natanggapin siya to remind us that God loves us so much. Reminding us, Father, tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Inahihingi po namin ng tawad ng aming mga pagkakasala, aming mga pagsalansang sa iyo. Ang ginagamit namin ng aming sariling kaisipan sa mabuti at katotohanan. Ang ginagamit po namin ngayon, Panginoon, na maintindihan ng mabuti at katotohanan
walang iba kundi ang iyong Panginoong Jesus, ang aming Panginoong Jesus. I am the way, the truth, and the life, and no one goes to the Father except by Him. Kaya, hinihiling namin, Panginoon, bilang paalaala na kaming lahat na nabubuhay ngayon ay may pag-asa pa. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag. Pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. God bless everybody. Salamat po. See you again tomorrow for another GMJ series. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy